na ang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Praise God! Purihin po ang Panginoon at welcome po sa ating araw-araw na pagpapala. Kamusta po kayo? Dalangin ko kayo po ay masaya o nagagalak or kung meron ka mong pinagdadaanan. Ito po ay oras para sa atin ay makarinig ng mensahe mula sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, salamat o God for this wonderful day na kami po ay magkakasama o God. Salamat din Panginoon na kami ay sinasamahan mo. Binibigyan mo ng kalakasan, binibigyan mo kami ng kapayapaan, binibigyan niyo po kami, Panginoon, ng mga bagay na hinihingi namin mula sa inyo, O God. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming pinapalakas at binibigyan niyo po kami, Panginoon, yung mga hinahangad ng aming mga puso na ayon sa inyong kalooban. Dalangin namin, Panginoon, ng araw nito ay punong-puno ng pagmamahal sa aming mga buhay at wini-welcome ka namin, Holy Spirit, sa aming mga buhay at sa aming kalagitnaan ngayong araw nito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, ako po'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw. Kamusta po kayo? Amen. Alam niyo ho, ang mundong ito, sa panahon nito, ay nagse-celebrate ng pag-ibig. Alam niyo gaano kahalaga ho ang pag-ibig sa ating mga buhay. Katulad ng sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na ang pag-ibig ng Diyos ay una niya tayong minahal bago ho natin siya pinahal. At doon ho ay pinapakita din in 1 John chapter 4 verses 18 to 19 na perfect love casts out all fear. Kaano ba tayo punong-puno ng assurance sa pagmamahal? Amen po. Alam niyo ho, maraming mga tao sa mundong ito ay walang assurance when it comes to love. Pero remember, tandaan po natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat na una niya tayong minahal. So doon pa lang, alam mong hindi ka lugi sa pag-ibig. Minahal tayo ng ating Panginoon. So alam nyo, katulad na sinabi din ng Panginoon sa kanyang salita in Isaiah 60 verse 22, na alam nating lahat na sinabi nga, when the time is right, I the Lord will make it happen. Nais ko pong bigyan ng address ito ngayong umagang ito, lalo na sa ating mga chums na youth and young adult. Gaano ba tayo nag-aantay sa perfect timing ng Panginoon pagdating sa pag-ibig? Kailangan ho hindi tayo naiiba sa pag-unawa pagdating sa pag-ibig. Dahil tandaan ho natin, God is love. Ang pinagmumulan ng pag-ibig ay ang ating Diyos. At yun po ay pinakita sa atin ng Panginoon na kahit tayo po ay makasalanan, tayo po ay liko ang ating mga buhay, tayo po ay merong mga bagay na ginagawang kamalian, una tayong minahal ng Panginoon at pinakita niya ang dakilan niyang pag-ibig para sa atin na binigay niya si Jesus para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. So doon pa lang kailangan ang pundasyon natin sa pagmamahal ay maganda, maayos at maganda ang pananaw natin pagdating sa pag-ibig. Kaya bilang mga kabataan ng panahong ito at ng generation na ito, anumang generation ka, millennial ka man, o Gen Z ka man, Alpha ka man, o ano pa man ang henerasyon mo na pinanggalingan mo, remember na ang pag-ibig ng Diyos ang pumupuno sa lahat ng bagay na wala tayo sa ating mga buhay. So bakit kailangan natin mag-antay sa perfect timing ng Lord pagdating sa pag-ibig? Kailangan ho sa mundong ito ay mapag-usapan natin ano ba ang kahalagan ng pag-aantay. Merong pong kahalagahan at merong pong benepisyo ang pag-aantay sa ating Diyos at lalo na sa tamang pag-ibig. At number 1, kailangan mo tandaan bilang champ na ang pag-ibig ng Diyos at ang dakilang plano ng Panginoon ay pinapaganda niya ang istorya ng ating mga buhay. God has a plan for your love story o istorya ng buhay mo. Sabihin na lang natin, istorya ng buhay mo. Hindi tayo, kumbaga, mawawala ng pag-asa katulad ng sinabi ng ating Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11 na for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Dito pa lang ay mauunawaan na natin that the Lord is preparing us for the right things o mga bagay na magaganda para sa ating mga buhay. Remember, there will always be right person, right timing, and right circumstances sa ating mga buhay. Kasi kapag hindi yan right,
left yan. Biro lang po. Amen po ba? Dahil sa Panginoon na tayo ay i-adya o i-avoid tayo ng Panginoon sa mga heartbreaks or experiences that will also give us, kumbaga, mga bagay o sugat sa puso. Alam nyo, ang sugat, gumagaling. Yung physical na sugat, gumagaling ho yan. Pero minsan ho, kapag ang puso na sugatan, kahit tagal humilom. Pero doon tayo iniingatan ng Panginoon. Kaya remember that God's love for us ay, kumbaga, binibigyan niya tayo ng magandang storya ng buhay. Ang buhay ho natin ay parang storya na ina-unfold ng Panginoon in every season of our lives. Amen po. Merong pinapakita, merong nire-reveal ang Panginoon, merong inaalis, merong dumarating. So yun ay istorya ng ating mga buhay. Pero at the end of the day, ang pinakamahalaga ho ay kasama natin ating Panginoon that He who gives us victory in every situation. So yun pa lang, alam mo na kapag ang pag-ibig ay pinag-usapan, ito po ay galing sa plano ng ating Diyos. Pangalawa ho, kailangan maunawaan ho natin na ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi po ito minamadali. Remember that rushing can lead us to regrets or regret. O sabihin na natin, marami kang regrets sa buhay. Amen. Tandaan ho natin the Song of Solomon in chapter 8 verse 4, and do not awaken love until the time is right. Amen. So wag natin itong kumbaga minamadali kapag hindi pa to dumating sa atin. Siguro nag-aaral ka pa lang, o siguro nasa elementary ka pa lang, junior high ka, senior high ka, o nasa koleyo ka na. Wag natin ito minamadali. What is our priority? Alam niyo ba, malalaman natin na ang perfect timing ng Lord when it comes to love ay kung tayo po ay nasa tamang oras na at tamang panahon. Remember, kapag nag-aaral ka, in your season of studying, in your season of schooling, anong pinakamahalaga? Anong priority? Mag-aral. Amen. Hindi natin pwedeng sabayan na mag-aral tayo, tapos merong kasamang love life. Madidistract tayo. Kahit ano pag sabihin mo, magaling ka mag-focus o multitasker ka. Amen po ba? Hindi. Hindi mo pwedeng pagsabayin, mahihirapan tayo at meron din kukuha ng attention mo sa mga iba pang bagay para mahati-hati ang mga ito. Remember, we don't need to force love kapag ito ay hindi tamang oras. Amen po. We don't need to risk, amen po ba? And settle sa mga bagay na hindi naman the best that comes from God. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos, it teaches us to wait, amen po ba? And to protect us, protect our hearts from unnecessary pain. Remember, your heart, una yung iniingatan ng Panginoon. Iniingatan niya ng Diyos. Ayaw ng Lord na in your heart there are offenses, there are pain. Alam mo, lalo na kapag pain talaga, kahit ilang beses ka na uminom ng painkillers na mga gamot, minsan kapag ang heart mo nasaktan, ang hirap maghilom, ang hirap matanggal yung sakit. Kaya tandaan po natin, ito po ay paalala ng Panginoon na hindi lang natin basta minamadali ang love sa ating mga buhay. Kung ikaw ay nasa tamang edad na, nasa tamang oras, at kaya mo na yung mga bagay, kaya mo nang i-handle ang responsibility. So, this is the best time and best timing ng Panginoon pagdating sa love. Pero remember always na meron pa rin direction ng Diyos para sa ating mga buhay. We need to hear and listen to the direction of the Lord sa ating mga buhay. Kaya huwag nagmamadali. Amen po. Alam niyo ho, ang pag-ibig po ay inaantay yan, dumadating, at kusang dumadating kapag ikaw at ako ay handa na. So pangatlo ho, ang pag-aantay ng true love from the Lord, it also builds our character and faith. Remember, hindi lang yung ugali mo o pag-uugali natin ang binibuild as we wait upon the perfect timing ng Lord, but also our faith. Alam niyo, yung faith natin, it is believing for things na darating pa lang kahit hindi mo pa nakikita, but you are believing that it shall come to pass. One day, mapangyayari din. That's faith. Paano ba na-develop ang faith natin? Remember the word waiting. Waiting. Yan ay napakahalagang paalala ng ating Panginoon. Kaya nga kung babalikan natin yung Isaiah 40 verse 31, but those who wait upon the Lord, they shall renew their strength. Walang nag-aantay na kumbaga na hindi o walang nag-aantay na napapagod, sumusuko. Ang mga nag-aantay ng mga bagay mula sa ating Diyos ay mga malalakas. So, you can overcome every temptation along the way na
Kapag ikaw ay nag-aantay, nakakita ka lang ng gwapo at maganda, feeling mo that is the best. Hindi. Kaya nga tingnan niyo rin yung mga telepono natin di ba? From time to time nag-a-update ng iOS, nag-a-update ng mga OS niya or nag-a-update, nag-a-upgrade yung phone. Bakit? Kasi yung pinaka-latest, yun yung the best. Amen po. So we need to wait. Amen po. It builds our character. Kailangan maunawaan mo na ang pagmamahal ay hindi to selfish. Amen po ba? Ang pagmamahal ay hindi lang to nakasentro sa iyo. When you learn to love, amen po, at natutunan mo, number one, minahal tayo ng ating Diyos. You will always learn how to love other people the right way. The right way. Let me give emphasis sa salitang right way. Kasi hindi po lahat na nagmamahal sa panahong ito ay tama kung magmahal. Remember that. Amen po. Kailangan meron tamang paraan paano magmahal. At hindi ito pagiging selfish. Amen po ba? Hindi ito naka-self-centered or hindi ito sentro sa mga bagay na gusto lang natin. But also remember, ito po ay nakabase sa gusto ng Lord at sa paraan ng Diyos paano tayo magmamahal sa kapwa natin. And pang-apat, when we wait upon the Lord, we should also wait upon God's timing and not our fear. So, alam nyo, ang pag-aantay sa pag-ibig na tama sa ating mga buhay o perfect love, amen po, ay hindi tayo nagmamahal lang out of takot. Alam nyo, kapag nagmamahal tayo out of takot, example, nagmamahal ka kasi nagmahal ka at pumasok ka sa relasyon dahil feeling mo mawawalan ka na ng girlfriend or boyfriend at ikaw ay natakot na mawalan ng stock. Di ba? Mali. Amen po ba? Sa mundong ito, nawawalan ng stock yung mga material na bagay. Pero kay Lord, hindi tayo mawawalan ng stock kay Lord. There will always be God's provision para sa ating mga buhay. Kaya mga champ, paalala ko po sa inyo, huwag natin minamadali. Don't settle for less. Allow us to build our faith in the Lord. Allow us, the Lord will teach us to trust in Him. Amen po ma? Because He knows what is best for us. He knows what is good for you. He knows what is right for you and for me. Amen po ba? Bakit pati ako nasama may asawa na ako? Amen po ba? Pero kasi natutunan namin ng aking mahal na asawa na kailangan ang pag-ibig ay inaantay. Hindi ito minamadali. Kaya ito po ay pinapasa din natin sa mga panahon na to at hindi lang natin pinapasa out of our own opinion. Ito po ay base sa salita ng Diyos. Kaya paalala po ng Panginoon, mga champs, na mga young adult and youth, please wait for the perfect timing ng Lord when it comes to love. Amen po. Ang pag-ibig ng Diyos is love is so beautiful. Amen po ba? When it happens in God's perfect time. Amen po. Kesa nagmamadali tayo, kesa tayo po kumbaga naghahanap ng mga iba pang options for us na para makater yung love na gusto natin na base sa standard ng mundong ito. Why don't we prepare ourselves for the perfect timing and perfect person and right moment para sa mga bagay nito? Remember, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. At ang pag-ibig ng Diyos, hindi po tayo nawawalan. At ito po ang pumupuno sa mga bagay na wala tayo. So, let us be settled sa pag-ibig ng Panginoon sa panahong ito. Hayaan mo muna yung perfect love ng Panginoon ang pumuno sa atin sa mga panahong ito at sa ating pag-aantay for our perfect love o perfect timing ng Panginoon sa ating mga buhay pagdating sa pag-ibig. So, dalangin ko ngayon, I pray for every champ, for every young adult or person na nag-aantay po ngayon sa mga bagay na gusto nila ay sila po ay masagot ng Panginoon. Alam nyo, hindi lang nito exclusive when it comes to love. You're also waiting for the perfect timing ng Panginoon when it comes to answered prayers. Continue to wait. Let us continue to build our character and faith in the Lord as we wait upon the perfect timing ng Panginoon. So let me pray for everyone po. Lord, maraming salamat Panginoon for this opportunity for us to be reminded of your perfect love, perfect timing, perfect, Lord God, that you are the perfect peace in our hearts, O God. Hayaan niyo, Panginoon God, that we will see you always as the author and the finisher of our faith, Panginoon God, that in you we are complete, Lord. Nothing lacking, nothing missing, Lord God, that your love will continue to abound sa aming mga buhay. Lord, continue to make us, and Lord God, preserve us pure, O God.
Hayaan nyo, Lord God, that we will not settle for less, but Lord God, we will always believe that you can give us the best, Panginoon God. And we believe, Lord God, that your timing sa aming mga buhay is always perfect, Lord God. Lord, teach us to wait, Lord God. Teach us, Lord God, to wait on that perfect timing, Lord God, with great faith, knowing, Lord God, that you have something stored for us, oh God, sa mga panahon na susunod. Hayaan nyo din, Lord, ang mga generation na to, na mga kabataan, Lord God, will not, Lord God, compromise, oh God, when it comes to their values, when it comes, Lord God, to their integrity, Lord God, when it comes, oh God, to their dignity, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that you will preserve every champ, Panginoon, oh God, na nanunood ng broadcast na ito, Lord God. Lord, we want this generation to be righteous before you, oh God. Ayaw namin, Panginoon, Lord God, na yung mundong ito ay, Lord God, ay makita din namin, Panginoon, yung standard ng mundong ito ay maiakma din sa aming mga buhay. Lord, we don't want that, oh God. But all we wanted, Lord God, ay kami ay magbigay ng glory sa inyo, God. Thank you, Lord, that as we wait, Lord God, as we wait for your perfect timing, continue to preserve us. Give us that peace. Give us, Lord God, that love, joy, Panginoon, God, and self-control for us, Lord God, to believe that the best is yet to come sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, for all the things that you have done. And thank you, Lord God, for preserving us for the right timing, for the perfect timing pagdating sa pag-ibig. At hayaan nyo ang pag-ibig nyo ay mag-umapaw sa aming mga buhay sa mga oras na to, sa lahat ng panahon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At dyan po nagwawakas ang ating broadcast. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you. Bye-bye. Naranasan